natin. Good mood pang nag-live sa social media ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Makalipas ang ilang minuto, pinutakte na siya ng basher sa live chat. Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga? Maya-maya, may nag-video call habang nag-aalmusal si Mangusin. Oh, bakit? Ba't sabi nyo yung warrant ka raw? Sino may sabi? Pagpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi abogado ko eh. Pero ilang saglit pa, tila nagkatotoo na nga ang sinabi Wala doon sinasabi yung abogado. Sisantihin mo na yung abogado. ng tumawag kay Mangusin. Enjoy na sa kanyang salad ang vlogger nang biglang may mga lumapit. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ito po. Mga operatiba na pala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lumapit kay Mangusin. Tayo ay aming Okay, eto, ipapaliwanag ko lang sa inyo. No? Baka kasi sabihin ninyo, nakisawsaw ako. Alam nyo naman, hindi ko sinasawsawan. Marami kasi mga vloggers, okay, nagiging topic na nila, parang yan na nga ang pinaka-content nila, ito si FLM eh. Okay, meron ako nababalitaan na ganun, pinagkakitaan na si FLM, or anyway, naging content talaga to si FLM, to si Mangusin, no? aresto sa biso Saglit, ng alisin ko yung alisin ko lang, yan. Hindi ko po to, doon sa matagal nang nanonood sa akin, hindi ko pinag-aaksaya ng panahon na tong si FLM na to. At the same time, hindi ko rin siya ginagamit para magkaroon ng engagement. Kasi hindi ako katulad ng ibang vloggers for the sake ng engagement, isasawsawan ko nang wala namang, since nasa politics tayo, hindi naman connected sa politics. So, para lang kumita, pagpapapansinin ko. Hindi po ako ganun. Alam nyo po yan. Okay? Bakit ngayon? Bakit ngayon tinapik ko? First time ko atang itinapik to si FLM. Kung hindi ako nagkakamali. Wala akong naalala. Pero I'm sure, kung natapik ko man to, baka pangalawa lang to. Hindi ko alam. Bata, una pa lang to sa aking opinion. Sa aking palagay. Kasi, pinag-aksayahan ng panahon itong si Mangusin ng media. Pinag-aksayahan ng panahon ng pulis. Tapos wala kayong balita sa itong ex-Marines. Parang totoo man or hindi, parang it's too much of a coincidence na ginagamit itong si Marcos para pagtakpan yung pagnanakaw ni Marcos. Pambihira mga Marcos, gamitan talaga ng gamitan. Hindi, kasi ganyan lumalabas to eh. Si Ferdinand Marcos, ginamit etong issue. Kita mo anong pinakabalita ngayon sa Pilipinas? Sa media. Sa social media, si FLM. So yung Marcos, ginamit si Marcos para pagtakpan yung pagnanakaw ni Marcos. Kayong mga Marcos talaga matitindi. Di umano. Diba? Wala sa media. Yung ex-Marines. Ito binabalita. ng RTC Branch 294. Kanina, nakaposas ng prinesenta sa media si Mangusin na nahaharap sa kasong unjust vexation. Ulitin ko Nakaharap ni Mangusin ang nagdemanda sa kanya na kapwa vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang Makagago. Ayun. Alam mo, ito si Makagago. Parang nakakagago na tong balita na ito eh.
May personal silang away. E di hayaan nyo silang mag-away. Anong kinalaman yan sa hapagkainan? Sa sikmura at tiyan ng mga Pilipino? Eh yan ang balita ninyo. E di kung gusto nila mag-away, di mag-away sila. Kung gusto nila magdemandahan, magdemandahan sila. At kung gusto nila magsuntukan, magsuntukan sila. Can we move on? Punta tayo sa ex-Marines. Kasi yung ex-Marines na dapat pinagtutuunan natin ng pansin, eh yun ay may kinalaman sa ekonomiya. Eh kung magbugbugan to, magdemandaan sila, di, kung may problema sila sa isa't isa, sila na lang. Ang media naman, oh. Mainit ang face-to-face ng dalawa. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko ho tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan. Okay lang ako, influencer versus... Hindi, ako sa akin lang ha. Hindi ko pinagtatanggol si Marcos, okay? Wala akong pakialam. Kung may kasalanan siya, ikulong nyo. Kung gusto nyo, habang buhay nyo ikulong. Pero kailangan pa ba ng ganyan? Ihaharap sa media, nakaposas. Hindi, ako sa akin ang issue dyan. Paano kung mga vloggers, mga Duterte vloggers naman, iganyan? Iparada ng ganyan. Dahil nagsasalita ng katotohanan laban sa gobyerno. Eh, hindi pa naman napapatunayan kung may mali. Pagka vlogger, may mali, ihaharap ng ganyan. Sa akin, walang problema. Kung gusto nyo ganyan, diyan kayo masaya, di okay lang. Pero sana pati yung nagnakaw sa ghost projects, kahit hindi pa napapatunayan, kahit hindi pa naisasampa sa korte, kahit wala pang desisyon ng korte, iharap nyo rin sa media ng ganyan. Nakaposas. Ako, sa akin naman, doon lang tayo sa fair. Wala akong pakialam kung talagang loko-loko to si FLM. Ikulong nyo, walang problema. Habang buhay, gusto nyo isilya electric nyo pa eh. Doon lang tayo sa Huwag tayong double standard. influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Di ba? Parang hinayaan pa nilang ipagsabungin. Oh, ito naman si Makagago, si-share mo na mo ng ganyan. Sa akin lang kung may mali si FLM, di okay lang. Banatan mo. Pero parang pag ganyan, ikaw may mic, siya wala. Siya nakaposas, ikaw wala. Parang naghamo ka na suntukan, nakaposas yung isa eh. Parang ganun eh. Di ba lumalabas? But anyway, away nyo yan. Kung gusto nyo nga mag-boxing, araw-araw, nasa sa inyo yan. Di ba? Pero sana patas lang, patas. Di ba? Pag naghamon, patas. Norman, di ba? Ayos. Totoong ang baho mo tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayo. Inahayaan lang mag-aanyanan. Ito rin naman kasi si Francis Leo Marcos. Itong Marcos na to. Masyado rin kasing mayabang. Wala akong kinakampihan sa kanila. Parang nabubuhay sa fairy tale world eh. Parang wala sa katotohanan. Mayaman daw siya, bilyonaryo, trilyonaryo. Tingnan nyo naman ang itsura. Baka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, pangit ka kasi. Maging si NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan hindi rin nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob laban kay Mangusin. Ilang beses daw kasi naging paksa si Calinisan ng mga content ni Mangusin sa social media. Meron siyang pinaparatingan kasi nasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako'y pantutukunan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Huwag mo naman kasing binabasto sa mga pulis, FLM. Isa ka pa naman eh. Di ba?
Hindi hindi naman kailangan binabastos kung wala namang ginagawa sa yung masama. Oh, ayan tuloy. Ulitin ko yung proseso lang ang tinatanong ko rito. Hindi yung kung dapat ba siyang ikulong o hindi. Yung proseso lang. At the same time, yung balita. Oh, buti pa to nabalita, yung ex-marines hindi. Hanip, no? Pwede mo masabi? Ikinadismaya umano ni Mangusin ang tila kawalan ng katarungan dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang inabot. Iginiit din niya na walang matibay na basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Merong dahilan huyo kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung inaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir mo yan, sir. Bako mo, buti nga sa'yo. Pinabulaanan naman ni Kalinisan na pinepersonal niya si Mangusin. Inihahanda na ang ibang kaso laban sa vlogger gaya sa unauthorized use of police uniform, paggamit ng iba't ibang pangalan, passport at mga birth certificate. Dumulog din daw sa CIDG ang ilang OFW na planong kasuhan si Mangusin dahil sa pang-scam. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles. Nako. Yan ang balita nila. Yan ang pinahuli nila. Yung vlogger. Hindi yung ghost project scammer. Ano ba daw ang dahilan ng pagkakahuli kay FLM? O eto si Mangusin. Sabi dito ng Daily Tribune, vlogger arrested for wearing police uniform. Alam mo, dapat talagang hulihin yung mga nagpapanggap na pulis. Yung mga nagsusuot na pang-pulis at hindi naman pulis. Dapat talaga hulihin. Sangayon ako dyan. Wala tayong problema dyan. Ang issue ko lang din dito, Tore, ilang peking pulis ang pinagsuot mo ng uniforme diyan sa KOJC. Pinaghukay mo diyan. 'Di ba? Ito, pinagsuot. Pinakulong nyo agad. Pinaposas agad. Sabi ko nga wala tayong problema. Ganyan talaga ang dapat. Kaya lang, kung nagawa kay Marcos, Tore, gumalaw ka. Nagpasuot ka rin eh. Kinunsinti mo. Hindi pulis, pinagsuot mo ng pulis. Sira ba ulo mo? Kaya ako'y nagtatanong lang. Hindi ka ba nag-iisip? Wala ka bang kinatandaan, Tore? Sana ganito ka rin kakisig. Bilis-bilisan mo kilos. Ang bihira. Pinagsuot mo ng pulis. Mga bata. May mga minor de edad pa nga tingin ko ron. Tapos pinaghukay mo sa KOJC. Bawal yun ah. Porket malakas ka kay Bongbong Marcos, Tore, pwede. At mahina kay Bongbong Marcos to si FLM. At pantakip sa balita ngayon. Pinahuli. Nako, hindi maganda yan. Ito pa. Isa pa ang pantakip sa balita. Vlogger. Ito. Si Sir Jack, tinuluyan. Oh. Akalain mo yun. Ngongo na nga, ayaw pang pagsalitain. Anak kayo ng teteng. Anak ka ng ina mo, Marcos. So, talagang hindi mo pagsasalitain na. Ito pa. Ex-Marines. Ang tindi ng pasabog ngayong araw na ito.
Ano ang binabalita sa media? Vlogger, si FLM, tsaka si Sir Jack. Pamatay sunog ang mga animal. Ginawa niyong pamatay sunog yung mga vloggers na kontra sa inyo. Ewan ko si FLM kung anong, hindi ko alam kung anong issue niyan sa buhay, puro yabang. But definitely, ito si Sir Jack, kontra to sa inyo. O ano sabi? Exclusive, reklamong cyber libel at unjust publication ihahain ng NBI Cybercrime Division laban sa vlogger na si Jack Argota. Kaugnay ng umano'y pagpapakalat online ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuluyan ka. Tinanggal yung isang ito si Magno. Siguro kasi hindi ka tinuluyan. O ngayon, tinuluyan. Yan talaga gusto nila. Tuluyan. Si Jack. Si Sir Jack. Alam nyo kung bakit ito. Ito yung aking opinion lang, ha? Bakit tinutuluyan to si Sir Jack? They are giving a warning sa Banateros. They are giving a warning doon sa mga DDS vloggers. Alam naman natin na ito si Sir Jack, ito ang newest member ng Banateros. And aggressively, openly, binabanatan nito si Bongbong Marcos. So ngayon pa lang, sinampulan, sali-sali ka pa dyan sa Banateros. O ayan. Kaso. So pinatatahimik siya. Ang akala naman, matatakot ang Banateros. Ang akala naman, matatakot ang ibang DDS vloggers. Hindi po. Kitang-kita po na talagang gusto lang tuluyan si Sir Jack. And at the same time, kitang-kita rin po na talagang ginagawa pagmatay na sunog itong balita. So, ganyan ang galawan ngayon ng gobyerno. Ay, nako.